Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Giselle, 28 taong gulang, at 3 taon na akong nurse sa Manila Doctors Hospital. Alam naman natin na ang mga lumang ospital sa Maynila ay may mga sariling kwento, at ang Manila Doctors ay isa sa mga pinakaluma. Mahigit 60 taon na itong nakatayo. Sa mga panahong iyon, libu-libong tao na ang namatay at isinilang sa mga pasilyo nito. Bukod sa mga nakagawi ang gawaing medikal, ang isa sa mga hindi ko malilimutan ay ang aming lumang records room. Hindi ito ang modernong records room na may computer at aircon. Ito ay nasa basement, sa pinakadulo, malapit sa morgue. Isang nakakatakot na lugar na halos walang bumibisita maliban kung kinakailangan. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang bawat hakbang ni Giselle sa lumang pasilyo ay parang nagpapalakas sa bawat tibok ng kanyang puso. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, kailangan kong kunin ang lumang medical record ni Lolo Ben. Si Lolo Ben ay isang pasyente sa ika-4 na palapag, matagal nang naka-confine dahil sa lung cancer. Biglang lumala ang kondisyon niya at kailangan naming tingnan ang kanyang buong kasaysayan ng sakit, lalo na't mayroon pala siyang kakaibang allergy sa isang bihirang gamot. Ang records clerk na si Aling Nena ay umuwi na, at ako lang ang present na nurse na pamilyar sa sistema ng lumang records room. Naglalakad ako sa pasilyo pababa sa basement. Malamig ang hangin at narinig ko ang sarili kong mga yapak na umaalingaw sa katahimikan. Pagdating ko sa pintuan ng records room, parang bumigat ang hangin. Amoy luma, amoy alikabok at parang amoy lupa. Buhay na buhay sa isip ko ang mga kwento ng mga dating nurse tungkol sa records room. May nagsasabing may naglalakad daw doon, may boses, may anino. Pero kailangan ko ang file ni Lolo Ben. Binuksan ko ang pinto. May kalawang ang bisagra at nag-ingay ng malakas. Pagpasok ko, binuksan ko ang ilaw. Isang dim na ilaw lamang ang gumaana, kaya medyo madilim pa rin. Malalaking metal filing cabinets ang nakahanay, umaabot hanggang kisam. Sinimulan kong hanapin ang file ni Lolo Ben, naka-alphabetical order naman, pero ang daming file. Habang naghahanap ako, narinig ko ang tunog ng paghila ng drawer. May tao ba dyan? Tanong ko. Walang sumasagot. Narinig ko ulit. Parang may humihila ng drawer sa bandang likod, sa pinakadulo ng kwarto. Kinilabutan ako. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa banda kung saan ko narinig ang tunog. Bawat hakbang ay parang mabibigat na tonelada. Ang bawat anino ay tila nagiging figura. Pagdating ko sa dulo, nakita ko ang isang drawer na bahagyang bukas. Walang tao. Pero sa tabi ng drawer, nakita ko ang isang lumang larawan na nakasampa sa ibabaw ng kabinet. Kinuha ko ang larawan. Ito ay isang itim at puting retrato ng isang matandang babae, nakangiti, nakauniporme ng nurse. May nakasulat sa likod, Nurse Elena, 1970. Sa sandaling hawak ko ang larawan, narinig ko ang isang mahinang bulong malapit sa aking tenga. Salamat, Giselle. Napasigaw ako at nabitawan ko ang larawan. Nakita ko ang isang anino na biglang gumalaw sa sulok, sa mismong dulo ng records room. Hindi ito gumagalaw, nakatayo lang. Pero naroroon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Parang suot pa rin niya ang unipormeng nurse sa.